Muling dinagsa ang opisina ng St. Gerard Construction Charity Foundation Incorporated ng mga Pasigueño na nais humingi ng tulong. Iba't iba ang kanilang inilapit na sitwasyon, ngunit halos lahat sa kanila gastusin sa ospital, gamot o check-up ang iniinda. Kung hindi man para sa personal nilang pangangailangan ay para sa kanilang kapamilya. Nagpasalamat ang ilang individual at agad na natugunan nila Sara Diskaya ang kanilang mga hiling. Nabatid na natulungan na ni Ate Sara ang ilan sa kanilang mga kamag-anak. Nais nila na huwag tumigil si Sara at ang foundation sa pagtulong sa mamamayan. Di bali, kaya ako nandito kasi para sa kapatid kong may sakit. Lupus ang sakit niya, kaya ako humingi ng medical assistant kay Ate Sara. Di bali, 10 years na po siyang may sakit. Stage 4 na po kasi ang sakit niya, lupus. Tapos ang nanay ko, nung nakarang linggo, nakakuha rin kami diabetes ang sakit niya at saka high blood. 89 years old na. Malaking bagay, napakalaki rin. Wala naman kasi sa malaki o sa maliit. Basta maliit na bagay, malaking tulong na rin yung padagdag din kahit papaano. Kasi kesa naman wala talaga. Malaking bagay na rin. Para sa mga taong tumutulong, tawag dito talagang masasabi namin napakahirap talaga magkaroon ng sakit. Nakakalungkot isipin talaga. Napakahirap talaga ang lalo na pag wala talagang tumutulong. Pero katulad nga yung sa kanya, di ba? Tawag dito, wala namang ibang napakasarap talagang pakiramdam basta kundi ang tumulong talaga, di ba? Sana hindi siya magsawa na tumulong sa mga taong may sakit kasi kung tutusin talagang mahirap talaga magkaroon ng sakit. Saka napakamahal napakamahal magkasakit. Hindi kami nagbibiro. Hiniisip ng mga tao yung gastos. Tapos may sakit ka na nga. Tapos mag-iisip ka pa kung saan kukuha ng pambiling gamot. Ang mahirap talaga, yung lifetime talaga. Kung sakali man nauupo siya talaga, sana naman maging priority niya talaga ang may sakit kasi kung tutusin, lalo na pag lifetime at saka yung mga katulad ng mga cancer, hindi natin alam kung gaano sila katagal na makakasama. Sana wag siya magsawang tumulong at saka sana maging priority niya kapag siya umupo sa gobyerno, kahit hindi siya umupo, tawag dito kung sakali man talagang magkakaroon siya, dapat sana tumulong ulit siya sa may mga sakit kasi talagang napakahirap magkasakit, kuya. Maraming salamat kay Ate Sara at hindi siya nagsasawang tumulong talaga. Humingi ng konting tulong, pang CT scan. Masakit kasi siya pag talaga, masakit talaga yung paa. Yun ang offer sa akin ng doktor na yun ang pinaka-option, magpa-CT scan. Ang mahal ng CT scan kasi, kaya lumapit ako. Isang buwan na to, yung manhid niya, minsan kumikirot, hindi na kaya. Kahit gamot. Kaya yung gamot ko nun, pag masakit na masakit lang, tsaka mo lang siya iinumin. Hindi pwede kasi mataas yung dosis ng gamot eh. Kahit 2 klase siya. Mahal pa nga yun eh. Tapos, pag nawala lang, maya, ito na naman siya. 12 bars yung nung gamot, kaya hindi pwede na basta-basta lang iminom. Kaya sabi sa akin sa ospital, pa-CT scan ka. Ayun ang pinaka-option natin. Sana matulungan kami lahat na nandito ngayon. Lahat kami mabigyan. Maraming salamat sa kanya kasi ngayon nakikita ko sa Facebook yan si Sara. Sabi ko, sino kaya ito? Pero ngayon ko lang siya nakita eh. Tapos sabi nila, si Sara nagbibigay din ng tulong yun. Lapit ka doon, sabi ko, sige nga. Sayang din pang CT scan. Kahit papano. Kahit maliit, malaking halaga yun. Para sa amin mahihirap. Salamat po, Ate Sara. Maraming salamat. Isa ako sa matutulungan mo ngayon. Salamat po. Nag-ano po sila sa Bagong Ilog dati. Sinabi lang po sa amin, kaya nag-try akong magpunta po dito. Kaya ito po, dinawagan na po ako kahapon. Kasi nga, nasa tabi ilog po kami, nabahaan kami. Yung nagkaroon po ako ng, yung sugat sa paa. Kailangan po ng gamot, yung pangbili para sa daga. Sana po magpatuloy po ang kanyang paglilingkod sa bayan at sana po maging maganda at para naman po sa ganun po maging po yung paglilingkod sa mga taong bayan.
tuloy-tuloy lang po. Siguro naman kung siya tatakbo, iboto ko siya. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.